Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan may kakayahan? Kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan may tatagyan? Wala nang pagkakataon, huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new
beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now, the sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find a silver lining. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. It doesn't matter what you've heard, impossible is not a word. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death when they decide to take that step out on the water, but it'll be alright. Life is so much more than what your eyes are seeing. You will find your way if you keep believing. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds, you don't have the chance. That's what faith can do. When the world says you can't, they will tell you that you can. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. That's what faith can do. Even if you fall sometimes, you will have the strength to rise.
with your healing grace again. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions, we confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Release us from our past as we see your face. Wash us free at last. We receive your love, we receive your healing grace. We receive your love, we receive your healing grace. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions, we confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Touch our lives with your healing grace again. Touch our lives with your healing grace again. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each broken need. You love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life
are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your words is not enough. All the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain remind this heart. This is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
lahat mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Hallelujah. So today ngayon po ay, pangilan mo to? Third Sunday of August. Pagod na ba kayo? Sino yung mga pagod na? Sino yung mga maraming nilaban ngayong linggong ito? Paano ba kayo maglaba? Di ba ganon? Nakababa yung mga kamay nyo at kayo ay naglalaba. Alam nyo ba na pag itinataas natin ang kamay natin sa Panginoon at nagpupuri tayo sa Diyos, taas yung mga kamay ninyo. Yan. Ito daw ay tumutulong para gumanda ang pump ng dugo natin. Kasi yung dugo natin pumupunta sa puso at pagkatapos ito ay tutulong para mag-pump, para bombahin ng puso. Yung puso natin nagiging malakas at ito po ang tumutulong para mag-pump ng dugo natin according to medical science. Amen? So nakita natin na pag gusto ng Lord, tinataas natin ang kamay natin sa Kanya para tayo ay magkaroon ng masiglang puso. Amen ba yun? Amen. At pag nakataas ang kamay ninyo sa Panginoon, ibig sabihin, maganda ang tibok ng puso natin. Amen. At pag tinataas natin ang kamay natin, ito po ang ibig sabihin, we are surrendering our life to the Lord. At pag sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng tagumpay. Just like Moses, nung nakikipaglaban si Moses sa mga Amalekita, pag nakataas ang kamay niya, nananalo sila. Pag binababa niya ang kamay niya, ano nangyayari? Natatalo sila. Amen. At kaya gusto rin ng Lord nang magtaas tayo ng kamay kasi maghapon na kayong laban ng laban, nakababa yung kamay ninyo, kaya sumasakit ang puso ninyo, di ba? Kaya ngayong araw na ito, itataas natin ang kamay natin sa Panginoon. May sinasabi ang Bible, Psalm 63, verse 3 to 5. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen. And last, ito ang aking kaluluwa. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Amen ba yun? So, nagagalak ba kayong magpuri sa Panginoon? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako'y nagagalak magpuri sa Panginoon. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Kaya katulad ngayon, tinas natin kamay natin sa Panginoon, magpuri tayo sa Kanya upang gumanda ang tibok ng puso natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin. Can you raise up your hands please? Hallelujah. Father, we thank you and praise you this morning. Tunay nga na lahat ng mga aksyon na gusto mong gawin sa amin ay para sa aming kabutihan. Sa araw na ito, tinataas namin ang aming mga kamay bilang pagsuko ng aming buhay sa iyo, bilang pagpapasalamat, pagdadakila at pagpupuri sa mga ginawa mo sa amin, sa aming buhay, mula nang kami ay isilang. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang aming dalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Let us sing this song.
daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Hallelujah! Come on, praise the Lord! Palakpakan natin at taas natin ang ating mga kamay. Katulad ng sinabi ng ating pastor. Amen. Muli, pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay? Kasi nakakaganda ng ating puso yan. Lalo na yung relasyon ng ating puso sa puso ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sino po ang excited na magpuri sa Kanya? Amen! Share ko lang po yung pinag-aralan namin kahapon sa worship team sa devotion. Yung Psalms 67. And doon po sa sinabi sa Psalms 67 verse 5, sabi dito, may the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. Amen? Gagawin ba natin lahat ito? Sino po bang people dito? Itaas ang kamay. Ang dalawang kamay. Amen! Hallelujah! Pumalakpak sa ating Panginoon. Let us worship the Lord. Let all the people in this place worship Him. Hallelujah! Come on, worship Him. Father, into your courts I will enter.
your voices. Jesus, Lord of all Lord life. of all life and salvation. Into your presence we come. We worship you, our precious Savior. Feel us with your holy power. Everybody, worship Set Him. us aflame with your love, till nations all know your glory. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt. Jesus beside the trees, joyful cry, praising you and so alive. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy name. All the earth will declare that your love is everywhere. The fields will exalt. Seas beside in the trees, joyful cry, praising you and so alive. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy Hear the trees. Hear the trees, joyful cry, praising you and so alive. Hallelujah. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and Let us bless His holy name. All the earth. all the earth will declare that your love is everywhere. Fields will exalt. Seas beside in the trees, joyful cry, praising you and so alive. A new song I'll sing, Lord, I will glorify and bless your holy, glorify and bless your holy, glorify and bless your holy name. Thank you, Jesus. Let us continue to honor and worship the Lord at patuloy natin itaas ang ating mga boses at ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. We worship you. We honor your name, O God. Let His people praise you with all their heart. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy. May injustice bow to Jesus.
Let our eyes, let their eyes of God focus on you. Salamat, Panginoon, for this opportunity, Lord God, na ikaw ay makaliig namin ngayong araw na ito. Let all our eyes turn to you, Lord God. Everybody, let the people sing. Turn my eyes. Turn my eyes to you, oh Lord. Worship you. Help my heart to trust you, Lord.
Let it turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face. Worship Him, worship Jesus. And the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Him. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. So good. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really, really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone.
all the glory, all the praises and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. I come before you with trembling hands. My soul is weary, but here I stand. No more hiding, no more pride. I leave it all at your pierced side. I lay it all down at the foot of the cross. All my fears, my dreams, my loss. Take my heart, it's yours alone. I surrender, Lord, I'm coming home. You're the crown of thorns for me. You bled and died to set me free. So how can I hold back my life? You gave it all, I'll do what's right. I lay it all down at the foot of the cross. All my fears, my dreams, my loss. Take my heart, it's yours alone. I surrender, Lord, I'm coming home. I lay it all down at the foot of the cross. All my fears, my dreams, my loss. Take my heart, it's yours alone. I surrender, Lord, I'm coming home. Turning back, I choose the road to walk with you, to bear your yoke. Though storms may rise, I will not leave. Your love has captured all of I lay it all down at the foot of the cross. All my fears, my dreams, my loss. Take my heart, it's yours alone. I surrender, Lord, I'm coming home. I lay it all down, you are my king. With open hands, my offering. Take my life and make it new. I surrender all to you. I surrender all to you. My Jesus, my Savior, forever true. Praise the Lord. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat.
Sabi mo nga sa katabi mo, magandang umaga uli. Yan. At least alam nyo, may katabi kayo, no? At sa araw na ito ay patuloy tayong mag-aaral tungkol sa ating paksa. Ano ba yung paksa natin? Yung matuto tayong magtiis, magbata, magsikap, upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid na ang tagumpay ay puno ng pagbabata, puno ng paghihintay, puno ng problema. Alam niyo ba yun mga kapatid? Huwag kayong maniniwala na ang tagumpay ay puro sarap. Kailangan paghirapan niyo muna ang tagumpay. Amen ba yun? At yan po ang ating pag-usapan ngayong umaga. Tayo po lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Amang banal na nasa langit, narito kami uli sa isang pagkakataon. Salamat Panginoon na kami ginising mo mula sa aming pagtulog kagabi upang ihanda ang aming sarili pati ang aming kaluluwa upang sambahin ka ng buong puso, isip at lakas. Sa umagang ito, binubuksan namin ang aming puso, ang aming pagkatao. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensaheng inihanda mo sa amin. Dito sa Kamyas, sa mga nanonood sa online, pati ang mga taga doon po sa Pulilan, ay buksan mo ang kanilang puso at puspusin ng iyong banal na Espiritu. Sa umagang ito, O Lord, maingat kong ibababa sa aking mga kapatid ang mensaheng ibinigay mo po sa akin. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin sa matamis sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord! Hallelujah! The title of my message today is, Who Touched Me? Sino ang humipo sa akin? Magbubukas na naman po tayo ng isang kasaysayan mula sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan po ay punong-puno ng himala. Amen ba yun? Puno ng pag-ibig, puno ng pagpapatawad, at puno ng pagpapagaling sa mga taong may karamdaman. Hallelujah. Suffering is not just a moment. Ang pagdurusa o ang pagbabata sa kahirapan, lalong-lalo na sa karamdaman, ay hindi pansamantala lang. Amen ba yun? Hindi lang yan yung hilo na maya-maya magaling ka na. Ito ay kailangan pong magkaroon ng panahon para sa kagalingan. Sabi nga, time to heal. A wound doesn't just hurt, it lingers for a time and leave a mark to be remembered. Ang pagdurusa o pagka tayo po ay mayroong mabigat na karamdaman o ang isang tao ay may sakit, ito po ay nag-iiwan ng pekas, lalong-lalo na pag ikaw ay nasugatan. Lalo na kung ikaw ay nahiwa, kung nasugatan din ang puso natin, spiritually and physically speaking, mayroon pong mga pekas, mayroong bakas o peklat na naiiwan dito, na nagsisilbing alaala. Amen ba yun? Sino dito yung may sugat sa katawan? Lalong-lalo na yung mga naoperahan, di ba? Pag nakita nyo yung opera na yan, meron po yung bakas o peklat na magpapaalala sa inyo na ang Diyos ay mabuti. Amen ba yun? Tandaan natin na ang Diyos lang ang magpapagaling. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, noong panahon ng ating Panginoon, ay merong isang babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Ang sabi ng Biblia, naubos na ang kanyang mga naipong pera. Ang kanyang kabuhayan ay naubos na sa pagbabayad sa maraming doktor na kung sino-sino mga doktor ang pinuntahan niya, subalit sa halip na gumaling, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Amen? Hindi madali na magkaroon ka ng 12 taong kahirapan o sugat o karamdaman. Sa kabila ng matinding pagdurusa sa kanyang karamdaman, hindi nawala ng pag-asa ang babaeng ito. Ngayong umaga, ayon sa banal na kasulatan, tayo po ay tuturuan ng Diyos kung paano maging matyaga, mapagpasensya, mapaghintay. At ayaw ng Panginoon na ang anak ng Diyos ay madaling sumuko pag siya po ay nahihirapan. At ang babaeng ito ay umaasa pa rin na isang araw siya ay gagaling. Paano mo nga ba sasabihin sa isang nagdurusa
ng matinding karamdaman, yung sasabihin mo, maghintay ka lang at gagaling ka. Diba? Madali pong sabihin. Pero pag ikaw yung nasa kalagayan nun, baka maging mainitin ang ulo mo. Nung ako po ay bata pa, mayroon po akong tiyahin. Kapatid ng father ko. Ang tiyahin kong ito ay napakabait, madasalin, relihiyoso, mapagmahal. Sa katunayan nga po, narito po sa aking mga daliri, itong daliri kong ito, ang bakas ng pag-ibig ng aking tiyahin sa akin. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang mga pekas o mga peklat sa inyong katawan ay nagsisilbing paalala sa mga bagay na naranasan natin. Ako nung bata po kasi ako, namumulot ako ng palay sa bukid. Isang araw, dahil po kulang ang matrikula ko, pumunta ako sa kubo ng aking tiyahin doon po sa Lupang Baliwag. Malayo po yon. Naglalakad po ako mula Pulilan hanggang sa Lupang Baliwag. Nilalakad ko yon. Hindi ako sumasakay kasi wala ngang pamasahe. At pumunta ako doon sa aking tiyahin at sinabi ko na kulang ang matrikula ko nung high school. Bata pa ako. Alam ko na yung tiyahin ko ay naawa sa akin at sabi niya, o sige, mga 11 o'clock ng tanghali po yun nung dumating ako doon. Sabi niya sa akin, sige, yung isang pinitak na yan, ganyan kalaki, itong laki nito, yan. Ito halos isang pinitak. Iyon na yan, palay na yan. Anihin mo, gapasin mo, at ibenta mo para may pangmatrikula ka. Sa tuwa ko, hindi na ako nag-lunch. Kinuha ko yung lilik doon sa kanyang lalagyan at sinimulan ko ng gumapas. Hindi nagtagal, nahiwa ko yung daliri ko. Ang ginawa ko, bumalik ako doon sa kubo, lakas ang dugo, sabi ko sa auntie ko na nahiwa ako. So, sabi niya, nilagyan niya ng gaas, alam mo naman ang mga gamot doon eh, gaas doon sa ilawan at pinatakpatakan, at maya-maya kumuha siya ng isang magandang gamot, yung asukal. Nilagyan niya ng asukal yung sugat ko, at pagkatapos tinalian niya ng basahan. And then after that, ang ginawa niya, kinuha niya yung lilik o yung panggapas at inanin niya yung buong pinitak. At pagkatapos sabay kaming giniik namin. Alam yung giikin, yung sa paa, ginaganyan yun sa paa para matanggal yung palay at sabay kaming nagtahip. Inalis namin yung palay, yung ipa, inihiwalay yung mga lahat ng dumi at pagkatapos binuhat ko yung palay na yun at ibinenta ko at ako ay nagkaroon ng pangmatrikula. Naalala kaya nga tuwing maalala ko itong sugat ko sa aking kamay, naalala ko yung aking tiyahin. Isang mabuting babae ang aking auntie. Araw-araw po ay nagsisimba siya. Subalit mayroon po siyang karamdaman na hindi malaman ng doktor kung ano ang dahilan. Sa tuwinang siya po ay inatake ng karamdaman, alam niyo ba kung ano ginagawa niya? Umaawit po siya ng malakas na ama namin. Doon po sa aming lugar, kakanta siya ng malakas dahil nasasaktan siya. Mahabang panahon po yun, habang siya po ay umaawit, sa dulo ng awit niya, umiiyak siya. As in, nananaghoy sa sakit. I think siguro cancer yun. Nung araw kasi, hindi naman wala pang pang-detect ng cancer. No? Iinom ka lang ng banaba, pag masakit ang katawan mo, whatever. Ayun. Isang araw, natagpuan na lang ng aking mga magulang ang aking tiyahin na nakabitin dun po sa biga ng bahay ng aming tiyahin. Nagpakamatay siya. Hindi na niya nahintay ang kanyang kagalingan. Gusto na niyang matapos ang kanyang paghihirap. Mahabang panahon din ang kanyang pagdurusa. Alam niyo ba nung namatay ang tiyahin ko, siyempre nakaburol siya dun sa bahay ng kapatid. Hindi siya pinapasok sa loob. Yung bangkay, hindi pinapasok sa loob ng Catholic Church. Yung pari doon, kura paroko ng Pulilan, ay kaibigan ng aking auntie. Pero bagamat kaibigan siya, hindi rin siya winisikan
ng tubig. O binindisyonan. Outcast siya. Wala siyang karapatang ilibing sa sementeryo ng mga mabubuting tao. Alam niyo ba kung saan siya nilibing? Doon sa libingan, doon sa may dulo na kung saan halo-halo na kung sino-sino kayo doon. At karamihan doon, yung mga kriminal. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ng isang babae na hindi sumuko. 12 taon siya'y dinugo, naubos ang kanyang salapi, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian. Isa lang ang natira. Pag-asa na isang araw, gagaling siya. Amen ba yun? Pag naubos lahat sa inyo, huwag niyong bibitwan ng pag-asa, lalong-lalo na ang pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Maubos ng lahat ang ari-arian mo. Huwag lang ang pagtitiwala mo sa Panginoong Hesukristo. Amen? Ilang taon ang tiyahin ko na umaattend ng simbahan. Umaattend. Naririnig niya, kaya lang ang problema, narinig man niya si Hesukristo, pero may kahati si Kristo, si Maria. Sa ating panahon, mayroong Kristo, mayroong Maria, mayroong Father Pio. Aray, yan ang sakit. Oo. Pag si Kristo hinaluan mo, hindi na siya puro. Amen? Ang pagtitiwala mo kay Kristo dapat puro. Walang halo. Amen? Pag hinaluan mo ng ibang pananampalataya o sinabi mo, baka sakaling itong si ganito ay makakapagpagaling sa akin, huwag kang umasa. At huwag kang umasa na ikaw ay makakatanggap ng kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Ayon sa banal na kasulatan, sa Marcos, ang Panginoong Hesukristo ay nagbalik sa Capernaum, sa Galilee. Kasama ang kanyang mga alagad at sa oras na yon, mayroon siyang isang kasamang babaeng hindi niya kilala na may karamdaman. Ayon po sa Marcos 5:25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Ibang-iba ang babaeng ito sa aking tiyahin. Sa halip na mawala ng pag-asa, nagpatuloy siya sa buhay at mabuhay at hindi siya sumuko at naghintay ng tamang oras ng kagalingan. Amen ba yun? Sino nahirapan sa buhay dito? Tandaan ninyo mga kapatid, pag ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon, at ibinigay mo ang iyong pananampalataya sa Diyos ng purong-puro. Walang halo, walang relihiyon, personal lang na relasyon. Hintayin mo dahil isang araw makakamtan mo rin ang inaasam mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Nabalitaan niya na si Jesus ay dadaan sa lugar nila. Kaya't inihanda niya ang kanyang sarili at nang makita niya si Jesus ng personal, siya ay nakipagsiksikan sa maraming tao kasama ng Panginoon upang mapalapit sa ating Panginoon. Tandaan natin po sa batas ni Moises, ipinagbabawal, may mens lang kayo. Doon po sa panahon ni Moises, pag meron kang mens, hindi ka pwedeng pumasok sa church o doon po sa synagogue or doon sa templo, ikaw ay outcast, kinukonsider kang marumi. Kaya kailangan maging malinis ka muna. Merong 7 days na ritual para ikaw ay gumaling. Pero itong babaeng ito, 12 taong outcast. Kilala siya doon sa lugar. Amen. Pero isang araw, nabalitaan niya na si Jesus ay dadaan sa lugar nila. Siyempre, itong babaeng ito, hindi man siya pwedeng gumala-gala. Andun lang siya, nakakonfine siya doon sa bahay. Alam nga namang umikot-ikot siya dyan habang dumudugo siya. Doon lang siya sa tahanan. Pero nabalitaan na niya ang mga himalang ginawa ng Panginoong Hesukristo. At isang araw, yung mahaba niyang paghihintay ay tinapos ng Diyos. Narinig ng babaeng yon na si Jesus ay dadaan sa kanilang lugar. Etong sabi ng
Marcos 5:27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Ano ba yung tungkol kay Jesus? Siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya ay manggagamot, siya ay gumagawa ng himala. May pag-asa kay Jesus. Amen? Wala tayong ibang pag-asa maliban kay Jesus. Kahit na ako pa ang pinakabanal na pastor sa sanlibutan, walang pag-asa sa akin. Walang pag-asa kay Pedro, walang pag-asa kay Juan, walang pag-asa kung kani-kaninong santo, maliban sa Panginoong Hesukristo. Amen ba yun? Hallelujah! At yun po yung pananampalatayang Kristiyano. At nung nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ang sabi ng Bible, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At ano ginawa niya? Hinipo ang damit ng Panginoon. Amen? Sabi ng Bible 28, verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Sabi niya, hindi ko na kailangang makausap ang Panginoon. Nakita ko na ang kanyang mukha, mahipo ko lang siya, gagaling ako. Amen? Kasi may protocol Pinaiikutan siya ng kanyang mga alagad. Si Jesus, ang kanyang mga alagad, at ang mga tao, ang dami. Hindi siya makadikit. Anong ginawa nitong babaeng ito? Gumapang siya. At inabot niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesukristo. Ano sabi ng verse 29? Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Amen! Hallelujah! Yan ang pag-aasang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi man natin siya makausap sa panahon natin, hindi natin siya nakita, pero yung manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, sapat na. Amen? Sapat na. A miracle of instant healing happened that day. 12 years. Ubus ang kanyang kayamanan, kung meron man. Faith in Jesus will experience an instant miracle. Bunga ako ng milagro ng Diyos. Noong isang araw, naisip ko yung mga kaibigan ko na marami ko kaibigang mayayaman. Hindi naman sila Christian. Yaman-yaman nila. Lalaki ng mga project nila. Pero alam nyo, natuwa ako sa Panginoon In my spirit, sabi ng Lord, hindi mo kailangang yumaman dahil ako ang iyong kayamanan. Amen ba yun? If you have the Lord, lahat ng kayamanan nasa iyo na because nasa kamay ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kagalingan man yan, salapi man yan, kagalakan man yan, kasiyahan man lang yan, hawak ng Panginoon. Kung gusto mo agad gumaling, lumapit ka kay Jesus at ibigay mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. Hindi kilala ng Panginoon yung babaeng yun. Wala kasing palakasan sa Panginoon. Amen? Huwag mo sabihin na, ako kasi ang pastor, malakas na malakas ako sa Panginoon. Without faith, you cannot please God. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka makakahingi ng pabor sa Panginoon. Pastor, bakit yung mayaman yung iba? Dahil nagtatrabaho sila. Fair ang Lord. Pag masipag ka, matalino ka, bibigyan ka ng Lord ng pagkakataong umasenso. Pero maraming Kristiyanong hindi nakatapos ng pag-aaral, pero umunlad ang buhay. Dahil nasa kay Hesukristo ang sikreto ng magandang buhay. Amen? Amen ba yun? Sa umaga, sumasakit. Dumudugo ang babaeng yun. At pagkatapos, magdating ng hapon, lilipas ang gabi. Alam niyo ba kanina, natutuwa ako. Sa lahat ng bansa, sa Germany, pag nasa Germany ka, alas 8 ng gabi, parang alas 4 ng hapon. Sabi sa amin ng tour guide, matulog na kayo gabi na. Ano ba yan? Alas 4, alas 3 ng hapon, bukas na bukas, pag binuksan mo yung bintana mo, ang init-init. Kaya ang ginagawa doon, total blackout yung kanilang mga kortina. Pag sinarado mo yung kortina nila, madilim na. Wala kang makikita. Ni yung katabi mo, hindi mo makikita sa dilim.
Oo. Naalala ko tuloy kanina, habang tayo nag-worship sa Lord at tinatas natin ang kamay natin. Ito lang ang bansang pagdating ng alas 12 ng tanghali, andun yung araw. Amen? Pagdating ng alas 5, alas 6, andun na yung araw sa west. At pagdating ng umaga, sumisikat na ang araw. Amen? Sa Singapore, alas 7 ng gabi, para ring alas 5, alas 4 ng hapon. Alas 7 na ng gabi yun. Sa ibang bansa, abnormal ang kanilang oras. Pero sa Pilipinas, napaka-normal. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Para hindi magtagal ang iyong paghihirap, sumunod ka kay Jesus. Sino nahihirapan dito? Parang taas ang kamay mo, Romer. Pinahihirapan ka ba ng asawa mo? Tinataas niya yung kamay niya kasi gusto niya dumalo yung dugo sa puso niya. Okay. Verse 30, naramdaman, tingnan niyo po ito, nung hinipo ng babae ang laylayan ng Panginoong Jesucristo, huminto ang Panginoon. Listen. Pag nakuha mo ang atensyon ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo, hihinto siya para sa iyo. Amen? Naglalakad ang Panginoon. Pero pag nakuha mo yung attention niya, hihinto yun. At hahanapin ka niya. Ang sabi ng Bible, naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Amen? Kayo ba, mga kapatid, nakukuha niyo ba yung attention ng Diyos sa buhay niyo? Na pag ikaw yung nananalangin, alam mo ang Panginoon katabi mo. Listen, church. Binibigyan tayo ng Diyos ng assurance. Ang sabi nga nung word, Emmanuel, God with us. Bilang anak ng Diyos, every time na manalangin ka sa Diyos, ang presensya ng Diyos katabi mo. Nasa iyo. Whether you like it or not, or believe it or not. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Ang hina ng boses nyo. Naniniwala ba kayo doon? Sino naniniwala na katabi niya ang Panginoon? Sino naniniwala katabi niya si Satanas ngayon? Alam niyo ba mga kapatid na ang pinupuntahan ni Satanas ay hindi na ngayon bar. Hindi na ngayon yung mga putahan, sugalan. Ang gustong-gustong puntahan ni Satanas ay ang church. Amen? Bakit? Kasi pumupunta siya doon sa mga hindi niya kakampi. Pupuntahan niya yung mga taong galit sa kanya upang maging kaibigan niya. Pupunta siya sa church dahil maraming nagte-text. Maraming nagfe-Facebook sa loob ng church. Marami na sa loob ng church hindi nakikinig. Yun ang tatabihan ni Satanas. Sasabihin niya, Obra, okay ka ha? Mukhang kaibigan kita. Kilala kita di ba? Oo. Lalong-lalo na yung inaantok. Pag inaantok ka, hihimasing ka ni Satanas. Tulog lang. Amen. Hallelujah. Hinanap ni Jesus, sino ang humipo sa akin? Mayroong kapangyarihang nawala sa Panginoon. Actually, hindi yun nawala. Nagkaroon ng koneksyon. No? Na-i-share. Listen to this. Pag ikaw ay nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon at spiritually nahipo mo ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kapangyarihan yun ay isi-share sa iyo ng Diyos. Amen. Sabi ko nga dito, noong makalapit siya sa likod ng ating Panginoon, pinatibay niya ang kanyang pananampalataya at sinabi niya, kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, gagaling ako. Touching the Lord is a divine connection to the healer. When you, pag dinesire mo, sabihin mo, mapalapit lang ako sa Panginoon. The mere fact, the mere word na sabihin mo na mapalapit lang ako sa Panginoon, pinakikinggan ng Diyos ang mga salitang yun na nanggagaling sa ating mga puso. Amen. The power of God connects to the weakness of man. Anong kailangan natin? Kapangyarihan dahil bakit? Mahina tayo. Sabi ko nga yan, the power of God connects to the weakness of man. Kaya kailangan ko ang kapangyarihan ng Diyos dahil mahina ako.
Kaya nga pag sinasabi natin, ang kalakasan ko ay ang kalakasan ng Diyos. Ang kapangyarihan ni Jesus ay kumukonekta sa kahinaan ng tao. I believe that when God's power is released, it brings breakthrough, healing, provision, and transformation beyond what we could ever imagine. It's often described as divine intervention where the impossible becomes impossible. Pag ang kapangyarihan ng Diyos ay nirelease sa'yo, sasabihin ko, in the name of Jesus, the power of God, receive the power of God. And God release His power to you. Ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng breakthrough. Ano ba yung breakthrough? Pagkakataon. Bibigyan ka ng Lord ng isa pang pagkakataon. Amen? Nung ako, first project ko, kinukwento ko nga unang project ko sa construction. Tinawagan ako ng uncle ko, may magpapagawa ng bahay sa akin sa Port Avenue. Nung kinabukasan sa gala ko, pumunta agad ako doon. Pagbaba ko sa tricycle, naka-tricycle ako Tricycle ako. Nakita ako nung may-ari. Sabi ko, good morning ma'am, ako po yung contractor na Tiningnan ako mula ulo hanggang pa, contractor, naka-tricycle. Tapos tiningnan niya yung tricycle, pauwi. Ay hindi, sabi niya, hindi ako magpapagawa ng bahay. Wala akong pera, sabi niya. Siguro sabi niya, naka-tricycle ka, contractor ka. Sabi ko sa kanya, ma'am, alin po ba yung lupa na tatayuan niyo sana ng bahay? Ayan. Umalis, iniwanan ako ng matanda. Medyo may pagkabutangera, pero kasi may pera At saka mayroong bakery. Ang ginawa ko, nilapitan ko yung lupa. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Give me a breakthrough. Amen? When the power of God release upon you, there will be a breakthrough. Makakaroon ng pagkakataon. At pag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, huwag mo na yung bibituan. Amen? Sabi ko nga kay Jamie, nung dumalaw kami sa nanay niya, binigyan ka ng Lord ng pagkakataong maging part ng worship team. Inanoint ka ng Lord, huwag mong pababayaan yan. Dahil pag inalis ng Lord sa iyo ang anointing, mahirap nang ibalik yun. Dahil papalitan ka ng Diyos. Katulad ko, kung ako ay pastor na magyayabang sa Lord, sasabihin ko, ayoko nang magpastor sa Christ of All Ages, lilipat ako sa ibang church, tatanggalin ng Lord ang anointing ko, ang anointing niya sa akin. At hindi niya ako ibabalik kailanman. Dahil bakit? Papalitan ako ng iba. Amen? Kaya huwag kayong magyayabang. Kaya nga, when the power of God release upon you, it will give you a breakthrough. It will give you healing. Ano yung healing na natanggap ko? Yung kahirapan ko gumaling nung araw na yun. Mula sa baon na utang, nagsimula ng gumaling ang karamdaman ko ng kahirapan. Amen? Hindi lang karamdaman ng pisikal, kung hindi lang pisikal, spiritual, and financial. At nagkaroon ako ng transformation na hindi ko maunawaan na grabe ang ginawa ng Lord sa akin. Maaaring yung mga kaklase ko, mayaman na mayaman. Pero hindi ako magugutom pagkasama ko ang Diyos. Amen? Hallelujah. At tandaan natin, when the power of God release upon you, magkakaroon ng divine intervention. Yung mga imposible, magiging posible. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Oh, we are living in a very impossible place, pero posible sa Diyos. Kaya nga ako, pag nakakakita, pasensya na, sorry lang. Gusto ko lang i-share sa inyo yung heart ko. Kasi ako, di ba, bumili ako ng lupa. Kaya pag dadaan ako sa merong isang lupa, tumitingin ako, sabi ko, ang ganda noon. Pero tandaan ninyo mga kapatid, kahit gaano pa kayo kayaman, sa harap ng Diyos, lahat ng yan ay baliwala. Amen? Pagtulog nyo sa gabi, hindi nyo alam kung kayo ay magigising pa. Sabi nga ni Sister Mel, minsan daw hindi na siya nakakatulog. Pasalamat ka dahil yung iba hindi na gumigising. Amen? Eto ngayon, sumagod ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Listen! Ang daming tao, pinili ka ng Diyos. Amen?
Kadami-dami dyan. Ikaw pa ang napili. Hallelujah. Sabi niya, napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit, anong ginawa ng Lord? Nagpatuloy siyang lumingon-lingon at naghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Amen. When the woman touched the hem of the robe of Jesus, a divine connection between God and her was established. Listen, pag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, nagkaroon ka ng personal relasyon sa Panginoon, yung relasyong iyon ay established. Every time you call upon the name of the Lord will hear you. Amen? Kasi may connection. Mayroong signal. Di ba? Mayroong internet. Glory to God. Hinahanap ni Jesus ang taong gumaling upang marinig niya kung paano ipapahayag ng taong yan kung paano siya binago ng Diyos. Kaya nga pag tinanong kayo, bakit ka born again? Dumaldal ka na. It's time for you to shine. Amen? Pag tinanong ka, bakit ka nakakilala sa Lord? Paano ka ba nakakilala sa Panginoon? Simulan mo na. Tapusin mo sa Kanya na gusto mo bang makilala rin ang Panginoong Hesukristo? Hallelujah. Verse 33, palibasay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot at lumapit kay Jesus. Ito na ngayon yung face-to-face. Nagpatira pa siya at ipinagtapat ang buong katotohanan. Paano nagsimula ang babae? 12 taon na po akong dinudugo. Naubos po. Andiyan ang mga tao. Naubos po ang aking kayamanan. Lahat ng doktor maaring andito sila ngayon, hindi nila ako napagaling. Pero sabi ko po, nung nalaman kong padaan kayo sa lugar namin, inihanda ko ang sarili ko upang mahipo ko lang ang damit ninyo dahil alam kong gagaling ako. Amen? Ganun naman testimony. Ganun ang magkwento. Kwento mo kung paano ka binago ng Diyos. Hallelujah. Our testimony about Jesus is not just a story, but it is a declaration of our faith. We are the witnesses to God's work in our lives. Alam niyo yung ating patotoo ay hindi lang kwento. Ito ay isang deklarasyon ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nung ikinasal si Joben at si Joa, hindi ako pumayag na hindi itaas ang pangalan ng Panginoon. Sabi nung iba, kala nga doon nila, tatawag ako ng altar call. Ibinigay ko sa Panginoon ang lahat ng papurit pasalamat. Buti nga hindi ako nag-testimony doon eh. Kung hindi baka, ano diba? Tanda ninyo, listen to this. Pag merong mga celebration, lalo na kung ikaw ang gumastos. Pero nung kasal ni Job, hindi ako gumastos eh. Ako yung tatay niya. Okay. Pag kayo ay merong celebration sa inyong tahanan, huwag kang papayag na hindi ma-share ang Panginoong Hesukristo sa mga tao. Amen? Nung oras na yon, tinanong ng Panginoong Hesukristo yung babae, ano nangyari? Ikwento mo nga. Lahat nakinig. At pagkatapos yung babaeng 12 taong nagdurusa sa karamdaman niya, ay biglang naging preacher. Amen? Hallelujah. Naging preacher. Narinig nila kung gaano kabuti ang Panginoong Hesukristo. Ano sinabi ng Lord? Verse 34, subalit, nung narinig ng Panginoon, nag-testimony, sabi dito, subalit sinabi sa kanya ng Panginoon, anak, look at that word, daughter, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Ang sabi, gusto kong basahin sa inyo sa English. Mark 34, verse 34. He said to her, daughter, your faith has healed you.
Go in peace and be freed from your suffering. Ang mahabang paghihintay ng kagalingan ay natapos na. Siya ay pinagaling ng Diyos at binigyan pa siya ng kapayapaan. When we talk about peace, it's about redemption, it's about provision, about healing, and about salvation. Pag pinag-usapan po ninyo ang kagalingan, makinig kayong mabuti, hindi lang to physical. Nung ako ay pagalingin ng Panginoon sa aming buhay, mag-asawa, unang-unang pinagaling ng Diyos sa amin ni Chat ay ang aming relasyon bilang mag-asawa. Nung hindi pa ako Christian, siyempre, alam mo na, gagawin ko. Lalaki. Di ba? Lalaki ako, nasa construction. Di ba? Maraming magagandang babae sa paligid. Hindi ko na ididetalye. Hindi na maganda relationship namin ni Chat. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, at nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Kanya, ang unang inayos ng Diyos ay ang relasyon ko sa asawa ko. Bakit? Unang inaayos ng Diyos ang pamilya. Lingkod ka nga ng lingkod sa Diyos, attend ka ng attend sa Christ of all ages. Hindi naman kayo magkasundo ng asawa mo. Ano yun? Di ba? Ano? Hindi sumusunod sa iyo ang mga anak mo. Suwail ang lahat ng anak mo. Hindi mo sinishare sa kanila ang kaligtasan kay Jesucristo. Ayaw mo silang bigyan ng pagkakataong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ano naman, kahit ba ikaw pang pinakamagaling na mag-preach dito sa Christ of all ages, kung ang pamilya mo naman wasak, wala rin kwenta yon, di ba? Amen? At ang kapayapaan, ang kagalingan ay nagbibigay ng kapayapaan. At ang kapayapaang yan, na taglay-taglay natin, ay sumisimbolo sa katubusan. Redemption is a restoration of being reclaimed from the state of brokenness or loss. Peace in this sense is about being made whole again. Ito sinasabi ko sa inyo. Nung ako ay bigyan ng kapayapaan ng Panginoon, unang-unang inayos niya, inirestore niya ang aking relasyon sa Diyos, ang relasyon ko sa aking asawa at sa aking mga anak. Habang nakasanla ang ating lupa, yung lupa natin kung isinanla natin sa bangko, ito ay pagbabayaran natin ng interest habang hindi pa natin tinutubos. Tulad din noon tayo ay nakasanla dahil sa kasalanan natin, tayo ay nagbabayad ng interest. Sabi ko nga kay Sister Andrea doon sa ospital, nagbabayad ka lang ng interest. Nagbabayad ka lang ng mga utang mo sa Panginoon. Sasabihin mo, ano ang utang? Dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo, lahat tayo ay sentensyado ng kamatayang pisikal. Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, isang araw, mamamatay ka rin. Amen? Bakit? Lahat tayo nagkasala. Sabi nga ni Jesus sa akin, Lolo, I don't want to die. Bakit? Kasi pinag-usapan namin yung heaven. Kasi pag pinag-usapan namin ng heaven sa bahay, alam ni Enzo na kailangan mamatay ka para ka pumunta sa heaven. Amen. At pag pinag-usapan dito yung kamatayan, nagtatawanan kayo. Bakit kayo nagtatawanan? Dahil hindi na kayo takot mamatay. Amen? Amen ba yun? Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. Pag may kapayapaan ka, mayroong provision. Peace brings stability and assurance. That woman, nung magkaroon siya ng kapayapaan, nagkaroon siya ng kagalingan, magtatrabaho siya uli. Tandaan ninyo, ang sabi ng Bible, naubos ang kanyang kabuhayan. Kasi meron siyang kabuhayan. When God give you the healing, and He will restore even your fortune. Ibabalik niya ang iyong kayamanan. Gagaling ka uli sa kahirapan. Amen? Number 3, peace as healing. Ang kapayapaan ay nagpapagaling. And number 4, peace as a salvation. Makinig kayo mabuti. Nung binigyan ako ng Lord ng kapayapaan, binigyan na rin niya ako ng kaligtasan. Package deal.
Amen? When you accept the Lord Jesus Christ, package deal. Pagagalingin ka niya, aayusin niya ang buhay mo, ayusin niya ang relasyon ng pamilya mo, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan kailanman. Amen? Itong kwento ng babaeng ito is an amazing story of faith that healed long suffering. Mga nanay, lalo-lalo ng mga senior ngayon, alam ko na mahaba na rin ang mga pinaghirapan ninyo. Sino po dito yung 70 years old? Taas ang kamay. 70, wala magsisinungaling. Ang magsinungaling mamamatay. Ayan, 70 years old, di ba? Ang haba ng paghihintay natin. Naiinip na ba kayo? Okay, 5 minutes. Naiinip na ba kayo sa buhay nyo? Sino naiinip sa buhay dito? Taas ang kamay. Walang naiinip. O, so maghihintay muna kayo. At tandaan ninyo, lahat ng desire ninyo sa Panginoon, kagalingan man yan, pagunlad sa buhay, relasyon sa pamilya, pag inayos mo ang relasyon mo sa Panginoong Jesucristo, package deal yan, magiging maayos ang lahat. Ang sabi ng Lord, your faith has healed you. By touching the hem of the clothes of Jesus, she became well. Hallelujah. Kaya nga ngayong umaga, tandaan natin mga kapatid, sa lahat ng paghihirap ng isang anak ng Diyos, mayroong katapusan ito. Amen? So, lalo-lalo na kung isa sa pinaka-problema natin kasi lalong-lalo sa panahon natin ngayon ay kahirapan, physical or financial. Yung iba mayroong karamdaman. Kaya tuloy ang nangyari, pinaasa tayo ng gobyerno na to na pag may sakit ka, pupunta ka sa congressman at hihingi ka ng LG. Di ba? Letter of guarantee. Ako, pag mayroong karamdaman, hindi congressman ang pupuntahan ko. Ang lalapitan ko, si Lord. Para bigyan niya ako ng ano? LG rin. Ano yung LG? Love gift. Amen? And so today, kung meron man kayong karamdaman ngayong oras na to, ako, katulad ko, magse 7 years na kaming naghihintay na magkaroon ng buhok sa Enzo. Hindi pa rin kami mapapagod maghintay. At huwag kayong mapagod din dahil isang araw, tutubo din ang buhok ni Enzo. Amen? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tandaan ninyo, katulad na sinabi ko sa inyo lahat, mga kapatid, kahit maubos pa ang inyong kayamanan, huwag mawawala sa inyo ang pag-asa ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen ba yun? Yun yung ating kapangyarihan. That is our power. Our power is in the faith to our Lord Jesus Christ. Can you raise up your hands, please? 2 hands. Para mag-flow yung mga dugo ninyo. Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you. Isang kasaysayan na naman ng kaligtasan, kagalingan ang ikinuwento mo sa amin ngayong umaga. Dalangin namin, O Diyos, na matutunan namin ito, mapagbulay-bulayan namin, lalong-lalong sa oras ng aming karamdaman, sa oras ng aming kagipitan. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa iyong banal na salita na narinig namin, nawa ito'y maipamuhay namin habang kami nabubuhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming dalangin at lahat ng anak ng Diyos na pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen. 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 Praise the Lord. Magandang tanghali.